Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli tayo ay nasa pang 404th night na po ng ating live Bible study ngayong araw ng Miyerkules, April 21, 2021. Amen. Tuloy nga po, napakasarap magpuri dahil po ng ginagawa namin araw-araw. Worship lang po ng worship. Hayaan po natin si Lord ang mag-supply ng ating needs. Sabi nga, hindi na po natin kailangan pang humiling. Alam na ni Lord ko ng desire ng ating puso. Awitan po natin ang ating Panginoon. Never
hayaan po natin manatili banal na espiritu sa ating mga buhay. Huwag po natin hayaan mamatay o ang dapat lunas ng apoy sa ating mga puso, lalo na yung pag-iikot sa Kanya.
pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila namin. Panginoon, truly you are amazing, God. Hallelujah. Patuloy mo kami, Panginoon, na iniibig sa kabila, Panginoon, ng aming pagkukulang sa iyo, nandiyan ka palagi, Ama. Lord God, maraming salamat sa gabi ito. Dahil alam namin, Panginoon, sa mga oras na to, kasama ka namin sa dalangin na to. Ama, maraming salamat at patuloy mo kami ginagamit, Lord God, sa iyong basat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin araw-araw, Lord God. Maraming salamat sa lahat ng blessings, sa lahat ng answered prayers, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kalakasan, sa kagalingan na patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon, sa aming lahat, Lord God. Sa gabi ito, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Lord God, sa aming gawain na pagtutugbayan, Panginoon. Itong live Bible study ngayong gabi, Lord God. Kung meron pa mang sagabal sa mga oras na to, na pwedeng sumira, pwedeng lumambala, Panginoon, sa iyong gawain, Lord, ay patuloy namin pinagkapos at pinapaon sa ilalim ng lupa. Jesus, mighty name, Jesus, mighty name. Tunay nga, Panginoon, na patuloy kaming kakapit, Lord God, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang pangako, Panginoon, sa lahat ng inyong mga anak, Panginoon. Yun lamang, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat na in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Tunay nga po na talaga naman alam ko, bawat isa, lalong-lalo na po sa mga tahanan ng mga ating masugid na taga-subaybay ng ating live Bible study, patuloy pong na-excite sa mga bago nating revelations na matututunan sa ating speaker ngayong gabi. Hindi ko na po patatagalin pa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tinatawagan ko na po ang ating Wednesday speaker sa buhay po ng ating Pastor Jesse. Palakpakan na po ang ating Panginoon sa buhay ng ating Pastor Jesse. Thank you. Mamo. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi sa atin lahat, sa mga mahal namin taga-subaybay. At muli, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos para lahat po ng mga nangyayari dito sa church. Malinawan natin para mawala yung mga pagdududa, pag-aalilangan. So, papaliwanag namin po yan sa pamamagitan din ng Biblia. Mag-pray muna tayo. Hallelujah, Jesus. O dakilang Diyos, muli sa gabing ito, dumudulog po kami, nagpapakumbaba, humihingi ng awat tabag sa iyo. Lord, dalangin po namin, hayaan mo, kalooban mo lang, salita mo, mensahe mo lang, ang siyang mahayag at buong pahintulutan, mahaluan to ng kalooban kaisipan ng tao. Dalangin din po namin, Panginoon, hallelujah, na kami lahat na narito, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ng mga spiritual na pagpapala at anuman, Panginoon, ang gusto mo ipahayag ngayong gabi, Panginoon, ito'y maging kalakasan ng bawat sa amin at isang malaking pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Umaasa kami nagtitiwala na ikaw, Panginoon, ang mangunguna sa gawain ngayong gabi. Maraming salamat at binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, simulan natin. 1 Corinthians, kung meron pa kayong Bible, kung pwede, basahin ninyo. Kasi ito nga pag-uusapan natin, may mga nag-aalinlangan, may naniniwala, merong hindi naniniwala. Kaya ipapaliwanag namin ng malinaw sa pamamagitan ng Biblia. Amen? Dito sa 1 Corinthians 12, 1. Ang sabi rito, ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. okay, dun lang muna, no? Tapos ang pora. Ano ang sabi rin, Pidjong? Na, mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Ito yung sinasabi natin na kailangan magkaroon tayo ng wastong kaalaman dito sa mga nangyayari dito sa church. Yung mga tagakita, yung pastor natin, magkaroon tayo ng wastong kaalaman. Yung mga sinasabi nila ng mga tagakita, dapat maunawaan natin yun, mga kapatid. Kasi yung kasi tinitingnan yung mga kabataan na nagsasalita,
Mga kapatid, wag po silang tignan natin. Ang unawain natin, yung lumalabas sa bibig na salita nila. Amen po ba? Sige, sa maliwanag ha. Nais ko magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Ibig sabihin, talagang kailangan yung tamang pagkakaalam. Sige, sa 4 tayo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Sige. Sabi ron, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ibig sabihin, yung kaloob ng espiritu, iba't iba ha. Ngunit, iisa lamang ang espiritong nagkakalob sa mga ito. Ibig sabihin, sa Holy Spirit, may iba't ibang kaloob. So, maliwanag mga kapatid ha. Sige, sa 5. Iba't iba ang paraan na paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Okay, dito naman. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkod. Kung mapapansin nyo, iba yung pamamaraan ng paglilingkod dito. Amen po ba? Hindi sila yung ngayon yung mga basta umaawit lang kahit yung ating pastor. Ibang kaparaanan ang paggamit ng dito sa church na ito. Kaya hindi pwede ikumpara sa ibang church. Kasi yun ang kalooban ng Diyos kaparaan ng paggamit dito eh. Amen po ba? Kaya kailangan manilo sa atin na ba't sa ibang church ganun? Huwag natin ikumpara. Lahat ng iglesia, lahat ng church na ang ulo si Kristo, ang sabi sa Bible, iba't ibang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing iba't ibang bahagi ng katawan, iba't iba ang gamit noon, kahit sa literal na katawan. Iba gamit ang pa, iba gamit ang kamay. Iba gamit ang mata, iba gamit ang ilong, iba gamit ang tenga. Amen po ba? Ganon din sa iglesia ng Panginoon. Siya ang ulo, ang iglesia yung katawan. So tayo, may ibang kaparaanan ang paggamit ng Panginoon dito sa atin. Sige, sumunod. Iba't iba ang mga gawaing inaatas. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Okay, iba't iba ang mga gawain. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa niyon. Yan, katulad dito, di ba? Kung mapampasin natin, mamaya pag-uusapan natin, may kakaibang pagkilos ang Panginoon dito sa church. Kahit ako namamanga, sabi ko nga sa inyo, may 20 years na akong Christian, first time ako nakakaras ng ganitong klase na pagkilos ang Panginoon. Mamaya, pag-usapan natin yan. Sumunod, Pijong. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Anong version? 7. Para daw sa ikabubuti ng lahat. Ha? Yan, maliwanag ha. Para sa ikabubuti ng lahat. Kasama na tayo ron. Ang bawat isa ay binigyan ng patunay na pagpapakitang nasa kanya ang Espiritu Santo. O ito mga kapatid, unawain natin mabuti. Para daw sa ikabubuti ng lahat. Kasama na tayo rito. Ang sabi, para bigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Sa 8. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Okay, wisdom ano? Yung iba raw, pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Wisdom. Sumunod. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Yan naman, pinagkalooban ng kaalaman, katalinuhan. Subalit iisang espiritu ang Okay. nagkaloob nito. Sige, so isang espiritu yung nagkaloob ng sa 9. Ang espiritu ring iyon ang magkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Okay, ito yung mga ginagawa natin na hindi mapaniwala ng iba. Ang sabi rito, ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Sumunod at sa iba'y ang kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit. O kita niyo mga kapatid. Magpagaling ng mga may sakit. Yun ay kaloob ng Espiritu Santo dun sa tao kung sino man ang pinagkalooban noon. Kaya sabi rito mga kapatid, di ba? Yan ang pagpapatunay na yung mga tagakita,
yung nangangaral na ang pinapangaral, lahat na nakasulat, pagpapatunay na yun na nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Doon sa mga tagakita, kung wala sa kanila Espiritu ng Diyos, pag tinanong, walang maisasagot yan. Amen po ba? Kasi kailangan malinaw sa atin, huwag natin silang pagdudaan. Ito naman sa pagpapagaling, sa binasa natin at siya may kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Yan, yung pastor natin. Kahit tayo nandito sa Bulacan, ang pinapanalangan na may sakit ay nasa iba't ibang bansa. Saglit lang gumagaling. Bakit? I-give ka ng Holy Spirit yun. Pag pinag-pray natin, nandun na kagad yung kagalingan. Amen po ba? Hindi na nagtatravel na matagal yun. Amen po ba? Kaya lalong mga nandito, pag pinag-pray, lalo saglit lang ang galing yun. Sa maliwanag ha? At sa iba'y ang kapangyarihan magpagaling na mga may sakit. Kaya parating sinasabi ng ating pastor, hindi ako ang nagpagaling. Ginamit lang ako ng Diyos para gumaling yung may sakit. O maliwanag, mga kapatid. Amen po ba? Sabi nga niya, nandito tayo sa Bulacan, paano natin mapapagaling nasa Amerika? Nasa Canada, nandito ko. Yan mga kapatid na maliwanag. Ang Diyos ang nagpapagaling, siya ang ginagamit, yung ating pastor. Amen po ba? O ito naman sa 10. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula Ito. sa Diyos. O dito muna, no? May pinagkalooban din ng kapangyarihang gumawa ng himala. Ito mga kapatid, yung maraming katanungan kapag ako tinatanong dito, isa lang sinasagot ko Walang kaya yung tao magpaliwanag tungkol sa himala. Himala ng Diyos paano ipapaliwanag yan? So ito yun mga kapatid. Yung pinagkalooban ng himala, katulad ng ating pastor, yung nandito siya sa Bulacan, pagagalingin yung mga may sakit sa iba't ibang bansa. Nakita naman natin, hindi na natin mabilang yung mga pinagaling sa COVID, mga nasa ICU, yung mga na-depress, yung mga takot-takot. Amen po ba? Yun ang himala ng Diyos. Sana kahit nandito siya, pag pinag-pray niya, kahit dahil sa ibang bansa, kahit sa ambang panig ng mundo yan, didinggin ng Diyos ang pagagalingin talaga yan. Yan ang himala ng Diyos na sabi niya, hindi maiksi ang kami niya para abutin ang kahit sino. Amen po ba? So maliwanag mga kapatid, yun ang isang himala. Sumunod, May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. ito naman. Pinagkakayahang tawag dito, kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ito mga kapatid, yung sa mga tagakita. Kung mapapansin ninyo, pagkatapos mag-worship, tatanungin isa-isa. O anong nakita mo? Kita mo karamihan sa kanila, pinasasabi po ni Lord, mensahe mula sa Diyos. Maliwanag. Kayo mga tagakita, di ba madalas, pag tinatanong kayo, lalo si Gingging, nako, napakatalas yung bata na. Tatanungin ni Pastor, anak, ano sabi doon? Sabi po ni Lord, mensahe yun galing sa Diyos, hindi nangagaling sa kanila. Amen po ba? Kaya mapapansin ninyo mga kapatid, pag tinatanong ni Pastor yung mga tagakita, pag nagsasalita, hindi nauutal. Kung isipin lang nila gagawin niya at sasabihin niya, sigurado magkakabulbul yan. Pero pag nagsalita sila, mapapansin, dire-diretso. Ang pagtataka nyo doon sa mga mahal namin taga-subaybay, kung nagbabasa lang kayo ng Bible, yung mga sinasabi ng mga tagakita na yan, nakasulat lahat sa Bible. Kung nakasulat sa Bible lahat yung sinasabi nila, ibig sabihin, Diyos ang nagsasalita, ang may sabi noon, hindi sila ang may gawa noon. Kung tinuturo naman sa atin ng ating pastor, yung mga pinagagawa, Diyos din na nag-uutos noon. Kapag tinanggihan natin, hindi natin sila pinaniwalaan. Yung lingkod ng Diyos, yung mga tagakita,
lahat na sinabi galing sa Diyos. Ang tanong, sino pinagdududahan ninyo? Sino ayaw nyo paniwalaan? Di ang Diyos. Amen po ba? Galing sa Diyos ang mga sinabi nila. Yung tinuruan galing sa Diyos. Ayaw natin paniwalaan. Pinagdududahan natin. Amen po ba? Sino pinagdududahan natin? Di ang Diyos. Hindi naman galing sa kanila sinasabi nila eh. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, doon sa mga mahal namin taga-subaybay, itong payo ko sa inyo. Pag nagsasalita yung mga taga-kita o si pastor, ako ang inaantay ko yung salitang lalabas sa bibig nila. Pag mayroong maganda, mga kapatid, kinukuha ko kagad yung ginagawa ko na kagad. Hindi ako basta nakikinig sa sinasabi na, ginagawa ko pa. Ngayon, bakit ko ginagawa? Kung ano man mensahe ng Panginoon na pwede kong gawin. Mga kapatid, yung sinabi nila, na nireveal nila, na ginawa ko, ang inaantay ko parati doon, yung resulta. Lahat ng resulta, lahat maganda. Amen po ba? Amen. Yan ang sinasabi, kung pakinig lang tayo ng pakinig ng salita ng Diyos, nadidinig natin ang mensahe ng Panginoon sa mga taga-kita. Kung tinuturuan tayo kung ano dapat natin gawin at hindi natin gagawin, wala sila pakikinig natin. Wala tayong papakinabangin. Makikinabang lang tayo pag yung sinasabi, tinuturo sa atin, isinasabuhay na natin. Amen po ba? Doon naman sa mga taga-kita, kung ano man reveal lang ng Panginoon, kung ano man ang mensahe, kung ano man ang babala, mga kapatid, paniwalaan natin. Lahat yan, makakatulong sa atin lahat. Amen po ba? Kaya ganun kahalaga yung mga taga-kita, yung mga tinuturo ni pastor. Naku, alam nyo lang. Lalo na ngayon, grabe ang mga mensahe ng Panginoon sa atin. Sa maliwanag ha, sa iba naman ay kakayang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Yan dyan nagmumula ang tinuturo ng ating pastor at yung mensahe. Diyan naman nagmumula ang mga sinasabi ng taga-kita. Sumunod. At sa iba ay kakayahang At may pinagkalooban naman na kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. ito naman, kung alin kaloob na mula sa Espiritu, sa Holy Spirit, alin ang hindi. Yung taga-kita, nalalaman nila kung yung Espiritu sa Diyos o hindi. Kung mapapansin ninyo, kahit sila, yung mga mangkukula, may spirit din yan. Bad spirit. Yung mga demonyo, yung mga dating angel, ngayon, nag-aanyusa na iba't ibang uri na bababangis na hayop. Nakikita nila yun. Amen po ba? Nakikita rin nila yung mga angel ng Diyos. Maski ang Panginoon, nakikita na nila eh. Amen po ba? O ngayon, bakit kailangan magbigay ang Panginoon ng gift ng Holy Spirit sa mga tao na makilala kung alin yung sa Diyos, sa Espiritu, alin yung hindi? Tignan niyo mga kapatid. Paano tayo mananalo sa laban ng espiritual? Yung kalaban, nakikita tayo, sila hindi natin nakikita. Amen po ba? Argabyado tayo roon. Para tayong bulag na nakipaglaban, hindi natin alam kung sino yung kalaban. Amen po ba? So kaya may mga taong pinagkauluban na makakilala ng iba't ibang espiritu para patas ang laban. Kita tayo ng kalaban, kita rin natin sila. Amen po ba? Lahat yan may purpose. Lahat yan pabor sa atin. Kaya nga gift ng Holy Spirit, kaya dapat pag sinabing gift, regalo, ibig sabihin sa loob ng regalo, may mahalagang bagay doon na dapat natin gamitin. Kung likod nga tayo ng Diyos o Kristyano, hindi naman natin binubuksan yung gift ng Holy Spirit, hindi natin alam. Ano mangyayari sa atin? Nandun lahat yung mahalagang bagay na kailangan natin. Amen po ba? So maliwanag mga kapatid. Ang payo ko ganito.
Sumabay po kayo lahat sa worship. Alas 6 ng umaga, alas 3 ng hapon. Ang antay nyo, yung himalang gagawin sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, paano nangyari lahat to? Napunta tayo sa worship. Nung ako'y nakadextrose dito, nung nakita ko marami palang may sakit katulad ko din, tinatanong ko si Lord, Lord, bakit ganito? Si pastor pati ako. Kami nagpe-pray si may sakit, kaya kami na rin na may sakit. Tignan nyo ha. Pero ang tinitignan ko mga kapatid, sa pagsubok doon, may malaking blessing. Hindi naman ako natatakot na matay sa COVID eh. Dapat nga, patay na ako. Binahay ako ng Panginoon eh. Ngayon pa ba naman ako nakukunin? Nagagamit ako. Si pastor, ganun din. Di ba? 2 buwan na lang ang taning. Binuhay ng Panginoon. Ngayon nagagamit, tsaka ba naman kami kukunin? Yan sabi niya, di ba? Maraming konti ang magagawa. Manggagawa kami. Masipag pa. Alam naman kami yung bawasin niya. So yung kamatayan, naku, malabo yan. Lalo ngayon, napakaraming ipinagagawa ang Lord. O ngayon, ang tanong ko kay Lord, ganito. Lord, sige, pinakita mo na. Ang unang pinakita niya, yung hindi natin kahandaan. Biglang dumating yung ganyang klaseng problema, sakit, lahat tayo, halos pare-pareho ng nararamdaman. Yung mabalita ako, pati mga pastor para dyan na kaibigan natin, lahat pala. May sakit na rin, may COVID. Tapos nagtanong sa ibang mga, ganun din. O ito ngayon. Ang sabi ng Panginoon, since nakita nyo na hindi kayo handa sa ganyang labanan, ang purpose niya, iangat natin yung level ng ating paglilingkod at ibang level ng labanan ang susuungin natin. O sige Lord, maliwanag na. Kaya mo pinaintulo to. Ang tanong ko kay Lord, Lord, sige, nandito na rin lang eh. Ano po ba ang solusyon para matapos na ito? Marami ng takot. O kita nyo, nireveal ni Lord. Ang sabi niya ganito. Kasi sabihin mo sa kanila, Kristiyano man o hindi, lingkod man ng Diyos o hindi, huwag niyong pukusan yung nangyayari. Yung COVID, yung salot, yung kaguluhan, nakaamba, yung gera, yung China, yung US lahat, yung mga magugulong balita sa politika, huwag daw natin i-focus doon yung isip natin at pananaw. Puro pangit na bagay ang ating pinupukusan. Ang sabi niya, i-focus ninyo yung isip ninyo at paningin doon sa magandang balita. Itong Biblia. Yung paghahari ng Diyos. Yung magagandang bagay na hinihanda ko sa inyo sa langit. Doon nyo ituon ang inyong isip at pananaw. Huwag nyo nang tignan na gaganda pa yung mundo na yan. Wala na igaganda yan. So, ituon daw yung mga isip natin at pananaw doon sa bagay na makalangit. O maliwanag. So, pag nasa bagay na makalangit yung isip natin, yung pananaw natin, matatabunan yung bagay na nasa lupa. Ngayon, yung nireveal siya, hindi ko alam ano gagawin namin. Sumunod na ilang araw, nagkaroon ngayon ng alas 6 na worship ng umaga. Sumabay ngayon ako, mga kapatid. Tignan nyo ha. Hindi ko alam paano ibabaling ang isip natin pananaw sa langit eh. Nung nag-worship ng umaga, alas 6, sumabay ako. Unang araw ng worship, mga kapatid, pagkatapos ng worship, tinatanong ni Pastor yung mga taga-kita, ano mga nakita nyo? Nakita yung mga kalaban. So, ang ginawa, nag-prepare kami, spiritual battle. So, kinasout namin lahat ng kalaban, masamang espiritu, nasa himpapawid, nasa lupa, kahit nasa ilalim ng lupa. Okay, nagtagumpay kami. Wala na. Bagsak yung kalaban. Sumunod na araw, ganun din. May kalaban pa rin. Sabi ng mga taga-kita, Pastor, meron dito, umaaligid. Meron pang mga mangkukulam, nagtipon-tipon. Nagpe-prayer meeting din sila eh. Galit niya kay Pastor eh. Hindi nga nila kaya eh. Ngayon, pinag-pray din yun. Ayun, may bumagsak na bato sa pinag-meeting ng mga mangkukulam. Sumabog, sumambulat sila. Yung mga kalaban, ganun din. Tinalo pa rin natin. Sa tulong naman, kasama natin yung mga warring angels. Ngayon, pangalawa yun, no?
Alam nyo mga kapatid, sumunod na mga araw, eto, magtataka kayo. Mismo yung mga tagakita, nakikita na nila, bumababa si Lord sa amin. Pagkatapos yung mga angels, habang nag-worship kami, sila'y nakikipaglaban, hindi na namin tinatawag. Amen po ba? Dahil pag tinanong ni Pastor, ano nakita nyo? Basta nakita po namin yung mga angel. Ayun, winasak lahat. Yung kampo ng kaaway, yung mga nakapaligid, sinunog nila, ginamitan ng espada nag-aapoy, pati na sa impapawid, winasak ng chariot of fire. Pagkatapos mga kapatid, ang isang nagulat ako nung sinabi nila, Pastor, bumaba dito si Lord. Kita niyo mga kapatid ha? Nagwo-worship lang kami, nagkakaroon na pala ng labanan. Hindi namin alam. Tapos si Lord, bumababa na rito. O kita niyo mga kapatid ha? Sumunod na mga araw mga kapatid, ganun din, worship din. Si Ginging, nakita niya si Lord. Kasi nung mag-uumpisa, yung kuryente, papatay-patay. Ngayon, nakita ni Ginging si Lord, kausap si Satanas. Alam mo, sabi ni Lord kay Satanas, Satanas, mga anak ko yan, huwag mong guluhin. Kita nyo, sino sumuway? Si Lord mismo. Amen po ba? Hello? Ibig sabihin, sa pag-worship, kasi nireveal na kasi ng mga taga-kita, ang gusto talaga ng mag-worship tayo na mag-worship. Hindi na katulad ng dati, pag may kailangan tayo, hingi tayo ng hingi, dasal tayo ng dasal. Hindi na ganun. Pag may mga kalaban, laban tayo ng laban. Napapagod din tayo sa labanan. Pero nung itinuro ni Pastor yung pag-worship, mga kapatid, hindi na tayo napapag sa spiritual battle. Basta tayo mag-worship ng mag-worship, lahat ng pangailangan natin ipoprovide the Lord. Kagalingan, material, pinansa, kahit anong problema, ibibigay sa atin ni Lord. Basta sa Kanya, mag-worship lang tayo. Amen po ba? Ngayon, noong nag-worship na mga kapatid, tuloy-tuloy, kita nyo pinakita ng Panginoon, sinabi ni Pastor, sige, dadalhin ko sa templo ng Diyos. Tignan nyo mabuti Ibig sabihin, i-guide kami para makakat kami ron. Sumabay ako ron. Habang nag-worship, pumikit daw kami, ituon yung isip at puso sa Panginoon. Doon sa langit, sumabay ako. Ako mismo, nakita ko yung templo ng Panginoon. Nakaupo siyang ganyan, dito yung view. Pag ganun, kaya kita ko yung harapan ng templo. Yung mga tagakita, pinakita sa kanila yung ganda ng langit. Yung kalsadang ginto, yung malaking pinto, basta lahat po ng nakita nila, nakasulat lahat sa Bible. Pati yung magandang hardin, yung mga tubig na parang kristal. Pinakita lahat sa kanila yun. Ibig sabihin, may magandang inihanda sa bawat sa atin ang Panginoon doon sa langit. Amen po ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ituon nyo yung isip nyo at pananaw doon sa mga bagay na nasa langit. Huwag sa mga bagay na nasa lupa dahil puro pangit ang nakikita ninyo. At nasisira kayo ng loob. O kita nyo, ano kagandahan ng pinakita ng Panginoon sa amin ganda ng langit? Abay, di kinasasabi ka namin yung langit. Hindi namin pinanginayangan lisanin yung lupa. Amen po ba? Kahit ano mangyari sa lupa, mga kapatid, hindi na namin masyado pinapansin yun. Kahit mga pangarap, ano sabi ng Panginoon? Ito, maliwanag. Kahit sa yung mga malamin taga-subaybay, maging practical na lang tayo. Nilalang tayo ng Diyos, di ba? Ngayon, nung nilalang tayo, okay, namuhay tayo. Lahat naman tayo nangarap. Anong unang pangarap natin? Yumaman, maging tanyag, maging makapangyarihan. Ibig sabihin, marami tayong pinangarap. Hindi naman masamang mangarap. So, nangarap tayong lahat. Yung iba nakamit, katulad ko, nakamit yung kapangyarihan, kayamanan, katanyagan. O ngayon, lahat ng pangarap natin,
maging abogado ka man o sikat na artista o ano man ang na-achieve mo sa lupa, lahat po na yung mga kapatid panlupa. Ito hindi nakikita ng mga tao. Meron tayong kaluluwa. Yun ay pwedeng pumunta, yun ang walang hanggan. Pwedeng walang hanggang kaligayahan sa langit o walang hanggang kahirapan sa impyerno. Ito ngayon ang problema sa maraming tao. Okay, nalibang tayo sa mga pangarap natin sa lupa. Ang problema, hindi natin pinaghahandaan kung kunin tayo ng Panginoon, saan tayo dadalin? Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, maliwanag. Dagat-dagatan nga po, impyerno. Amen po ba? Ngayon, kung may alam tayo sa salita ng Diyos, andyan naman. Meron naman diyang mga guide para tayo mapunta sa langit. Kailangan ngayon, mga kapatid, yung pinakamataas sa pangarap na kailangan natin ma-achieve, walang iba kung hindi, yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, doon sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kasi walang hanggan na yun eh. Sa lupa, kahit ano nga ma-achieve mo rito, may katapusan eh. Basta di paligid, yung mga nangyari sa paligid. Si Henry si ubod ng yaman, namatay. Kasi pinaghirapan niya. Di naiwan din sa lupa. Yung manugang niya, yung anak niya na, apo niya na 29 years old, babae. Kinuha rin ni Lord. Doon pinakikita ng Panginoon, anuman meron tayo sa lupa, pansamantala lang yan. Maski tayo, pansamantala lang dito sa lupa. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ngayon mga kapatid, ito'y panahon. Ang gusto ng Panginoon, hindi na yung mahabang pagtuturo. Schedule pa tayo ng Bible study. Ang nire-reveal ngayon ni Lord sa bawat sa amin, ganito. I-share natin yung magandang balita ay yung paghahari ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos sa bawat tao, masama't mabuti, mahal ng Diyos, di ba? Ngayon, ang isi-share natin sa mga tao, ito ang gusto ng Panginoon. Sabihin natin lahat ng magagandang bagay na nilaan ng Diyos doon sa mga maliligtas. I-share din naman natin sa mga hindi maliligtas kung gaano kahirap sa dagat-dagatang apoy sa impyerno na pinakita rin sa mga tagakita ng mga naggangalit ang ngipin, sinusunog, araw-gabi, lumalabas ang uod sa ilong, sa tenga, nakasulat din sa Bible yun. Amen po ba? Yun lang ay isi-share natin ngayon, mga kapatid. Sabi sa mga tao, kung gusto mo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos, sumamba ka, sundin mo ang kanyang kalooban. Amen po ba? Ngayon, kung tanggihan ng tao ngayon, yung sinasabi natin, ang sabi ng Panginoon, wala na tayong pananagutan. Sila na ang pumili ng kanilang kapahamakan. Bakit? Inayawan niyo si Lord eh. Ano yung pinili niyo? Eh di Satanas. Amen po ba? Hello? Mga kapatid, mahal namin taga-subaybay. Ito nga ang dahilan ng ating live Bible study. Hindi naman yung gumaling lang kayo, nalutas yung problema ninyo. Andulo pa rin ito mga kapatid, at pinapahalagaan pa rin namin yung kaligtasan ng bawat isa sa atin, sa inyo. Gumaling man tayo ng gumaling sa sakit, di ba? Abuti man tayo 100 taon, mamamatay pa rin tayo. Kaya may importante na gusto nga ipaalam namin sa inyo, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, paano natin makakamit sa Panginoon? Amen po ba? So huwag tayo masapatan na may COVID nga ako, pinagaling ako ni Lord. Wala problema. Talaga, ang Diyos dakilang magagamot. Ngayon gumaling, anong kasunod? Balik ka sa dating trabaho. Wala kang panahon sa Panginoon. O tignan niyo mga kapatid ha. Once na kumilos ang Panginoon sa buhay natin, may mabigat tayong problema, tinigo niya, kung meron tayong karamdam, pinagaling niya. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ang Diyos, nagpakita ng himala sa atin upang patunay niya na sila ang tunay na Diyos.
Amen po ba? Kasi kung dito rin ng Diyos, paano tayo pagagalingin nun? Kahit pasahin nyo yung ginagawa ng Panginoon, ting mga ngaral siya, magpapagaling. Yung lupo pinalakad, yung bulag nakakita, pagkatapos lumakad at nakakita yung bulag, anong ginawa nila? Pumasok sa templo, nagpasalamat sa Panginoon, nagpuri at sumamba. Ganon din mga kapatid, yung mga mahal namin taga-subaybay. Kung pinagaling na kayo ng Panginoon, tinugon yung problema niyo, katulad din ginagawa ng Panginoon, nakatanggap tayo ng biyaya, nalutas yung malalaking problema. Anong dapat? Mga kapatid, dapat, mga kapatid, katulad ng bulag at lumpo na pinalakad ng Panginoon, sumamba tayo sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Dahil may mas mahigit pang pagpapala, mahigit pa sa kagalingan, ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung higit pa sa kagalingan o sa material blessing? Mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yun ang last walang hanggan na yun Walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoon. Nando ka sa kanyang, nando sa mansion, mayroon tayong kanya-kanyang kwarto sa mansion. Andun lahat ang magagandang bagay, nakahanda yung mga prutas sa mahabang dulang. Andun yung tubig na parang kristal. Andun yung mga puno, nakakaiba. Amen po ba? So lahat ang magagandang bagay kaya pinakikita ng Panginoon. Para tayo, paalalahan ng Panginoon na huwag tayo magkakamali ng pasya. Pag tinanggayan pa natin yun, mga kapatid, tayo na pumili na kapahamakan natin. Masarap ba naman sa impyerno? Ipinakita rin naman sa mga tagakita kung ano yung mga nasa impyerno. O di mga nagngangalit yung kipin. Nandun sa dagat-dagatang apoy. Yun, walang hanggan din yun. Walang hanggang kahirapan. Amen po ba? Kaya tayo lahat mga kapatid, mga mahal namin taga-subaybay, okay, pasalamat tayo. Pinagaling tayo ng Panginoon sa mga babigat ng pagsubok. Inayos ng Panginoon. Yung magulong buhay, inayos ng Panginoon. Mga kapatid, hindi doon tayo natatapos. Ginagawa natin ang live Bible study. Ginagawa natin to, wala kaming sawa. Hindi kami napapagod sapagkat ito ang misyon namin. Ito ang pinagagawa sa amin ng Panginoon na maraming tao ang maligtas. Amen po ba? So hindi tatatapos tayo na pinag-pray kay gumaling. Hindi mga kapatid. May mas malaki pang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ano ba? Masusunod pa sa buhay na walang hanggan? Wala na Final destination natin yun Baka malibang tayo mga kapatid sa bagay na nasa mundo. Sa pagbabalik ng Panginoon, yun yung parati pinapaalala sa atin ng ating pastor. Pag sumikapan natin na sa pagbabalik ng Panginoon, masama tayo sa rapture. Amen po ba? Nung dati, bago ako Christian, pag nadidinig ko yung rapture, parang nawawalan ako ng gana. Ano ba, mamatay na ba ako? Paghahandaan ko ba naman to para kasarap-sarap ang mabuhay? Pero ngayon, malinaw na malinaw sa akin. Sa rapture, may nakalaang maganda sa mga taong maisasama ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa mga mahal namin taga-sabi, sa mga kapatiran, magmula nung inaba ng ating pastor yung pagsamba, worship na, at saka tapos kung ano mga nire-reveal ni Lord. Ang gusto talaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mananambaman, lingkod ng Diyos, yung pag-worship. Bakit pag-worship? Tignan nyo mga kapatid. Dito, itong mga huling mga worship namin sa umaga tapon, bumababa si Lord, nakikita ng mga tagakita. Umiikot sa amin, tinatapik kami, nararamdaman naman namin yon. Bumababa rin yung mga anghel na may mga instrumento, sumasabay sa awitan. O, tignan niyo mga kapatid, Ibig sabihin, mga kapatid,
doon sa ginagawa natin pag-awit, pag-worship, nalulugod ang Panginoon dahil sinasadya tayo rito. Yung mga anghel, ganun din, sumasabay sa atin sa awitan. Nakikita ng mga taga-kita yun. Kahit yung isang araw habang umaawit, binila ko yung mga kumakanta, pero nadidinig ko maraming boses eh. Kaya minsan tinignan ko, iba yung nadidinig ko, parang maraming boses. O ngayon, bakit nalulugod ng Panginoon pag nag-worship tayo? Siya mismo bumababa. Yung mga anghel bumababa. At isa pang maganda, hindi na tayo lumalaban sa mga demonyo. Automatic pag-worship natin, yung mga anghel ng Diyos, kusa na silang lumalaban. Doon sa mga demonyo, hindi na tayo lumalaban. Amen po ba? Ngayon, ito yun. Bakit bumababa ang Panginoon sa atin? Yung hinahanap niya na mga tunay na mananamba, natagpuan sa atin. Amen po ba? Yung ginagawa natin, na yun ang hinahanap niya, kaya mismo siya, natutuwa siya, nakikita ng mga taga-kita, yung Panginoon tuwan-tuwa. Kaya sa bumaba, sinadya tayo rito. Bakit? Kasi yung ginagawa natin dito, mga kapatid, yung pag-worship, pagdating sa langit, yun din ang papel natin, worshiper din. Di ba tinuro sa atin? 1/3 ng anghel sa langit, sinama ni Lucifer, mga worshiper. Yun yung mga anghel na tinapon dito sa lupa na mga demonyo. So yung bakante sa langit, worshiper. Nasa lupa pa lang tayo. Yung gagawin natin sa langit, ginagawa natin sa lupa. Hindi ba matutuwa ang Panginoon doon? Hello? Yan ang dahilan mga kapatid, na tuwing mag-worship tayo, tinatanong kayo, nakikita si Lord bumababa. Yan ang number 1 qualification na kailangan ng Panginoon dun sasama dun sa langit. Kailangan marunong tayo mag-worship. Amen po ba? O na pa isang natutunan ko dun sa pag-worship. Sabi ng pastor, di-reveal sa kanya, basta mag-worship, sinabi rin ng mga taga-kita, ang sabi nila, ang sabi ng Panginoon, basta mag-worship lang kayo, sagot ko lahat ang pangangailangan ninyo, pati proteksyon. Ibig sabihin, huwag na tayo humingi ng humingi. Ganun tayo dati. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Lord, sana po ganito. Hingi tayo ng hingi. Sinabi ni Lord, maliwanag kahit sa akin ni-reveal. Huwag tayong humingi ng humingi at alam naman niya lahat ang pangailangan natin. Amen po ba? Huwag na tayong lumaban na parating natin ginagawa pag may kaaway. Sagot na lahat ni Lord John. O ano nangyari? Nakita nyo, marami ng mga patotoo. Yung mga sumasabay sa worship, maraming pinagpapala. Amen po ba? Kaya nga, maninibago yung mga dating Kristiyano kahit makalikot ng Diyos eh. Yun lang mag-worship. Tignan nyo ha. Hindi natin masisisi dahil hindi nila naintindihan. Hindi sa kanila nire-reveal ng Panginoon eh. Yung iba nag-iisip makalikot ng Diyos, hindi na ba mangangaral? Basta mag-worship lang ba? Yung nilalang nila, yun ang pinakamahalaga sa Panginoon. Amen po ba? Tayo naman, yun ang nireveal ng Panginoon. Yun naman ang ginagawa natin. Ngayon, ang tanong, ano ang pagkakaiba nung dating natin ginagawa at saka ngayon? Dati, di ba, nagpe-pray pa tayo na may sakit. Pag may kaway, lalaban natin, kakasout natin. Ngayon, marami ngayon na nakinig kay pastor na ang sabi, may problema, may sakit. Sumabay kayo sa pag-worship. Sumabay, gumaling. Amen po ba? Ngayon, bakit gumaling? Sumabay lang sa worship. Ito yun mga kapatid. Biblical din ha. Pag inaalihan ng masamang espiritu si Haring Saul, at tatawagin si David. Si David, pagtugtog pa lang ng alpa, yung masamang espiritu, umaalis sa kay Haring Saul. Sa Panginoon, di ba? Pag may sakit ang tao, nagawa ng bad spirit. Pag alis ang bad spirit,
automatic gumagaling yung may sakit. Amen po ba? Sa pag-worship, ganoon din. Lumalayas yung bad spirit, kaya yung sumasabay, gumagaling. Yung may kahilingan, tinutugon ng Panginoon. Amen po ba? Hindi namin kayo masisisi kasi bago lang to. Kahit ako namamanga. Ang tinitignan kong paragi sa ginagawa natin ito na pag-worship. Ano ba ang magandang resulta? Amen po ba? Hindi ko question bakit na bago, bakit gano'n. Sunod lang ako ng sunod. Ang parating inaantay ko, Lord, ano ang magandang kapalit itong ginagawa namin? Mga kapatid, doon sa mga mahal namin taga-subaybay, kung hindi nyo pa nararanasan kung paano kumilos ang Panginoon, pag sumabay kayo sa pag-worship ng alas 6 ng umaga at alas 3 ng hapon, ito yun mga kapatid. Noong unang sabay ko dyan, ang sabi ni Pastor, pumikit tayo, ituon yung isip at puso sa Panginoon. Yun lang. At yan nag-worship. Ito yun mga kapatid. Pag pala tayo nakapikit, isip at puso natin nakatuon kay Lord, doon sa magre-reveal. Kaya pala ang Panginoon, pag dati nag-worship tayo, nakadila tayo, nagtitinginan tayo, walang i-reveal. Bakit? Nag-worship tayo dati sa bibig, pero wala sa isip at puso kasi marami tayong iniisip. Amen po ba? Kaya pag-worship na tinuturo sa atin ngayon ng ating pastor, bukod sa lumalabas sa bibig, kailangan nakato ng isip at puso. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? Ilang linggo pa lang naman tayo, sa totoo lang. Grabe yung mga nararanasan namin. Ngayon, sa mga mahal naming kapatiran, mga taga-subaybay, ang payo ko sa inyo, sumabay kayo, itong instruction ni Pastor sa amin noon. Sumabay kayo sa worship, yung mga awitan, nakapikit kayo, ito ng isip at puso sa Panginoon, antayin nyo yung gagawin ng Panginoon. Huwag na kayong sabihin, Lord, kailangan po. Huwag na kayong magsalita. Alam ng Diyos ang laman at isip ng puso ng bawat sa atin. Alam ng Panginoon ang pangailangan ng bawat sa atin. Basta nag-worship na, automatic, ibibigay niya yun. Amen po ba? Marami nang gumaling, hindi na pinag-pray, pinasabay lang sa worship. Bakit gumagaling? Sa pag-worship ka, lumalayas yung mga demonyo di may sakit. Lalayasan din ng demonyo, di gagaling. Amen po ba? Di ba yung mga pinapanalangin dito natin ng mga may sakit, may iba't ibang mga problema? Di ba pinapalayas natin yung demonyo? Pag lumayas yung demonyo, gumagaling yung may sakit. Amen po ba? Sa pag-worship, ganun din. Kaya si tayo mismo nag-worship. Nakikita ng mga taga-kita. Ano ba ginagawa ng mga anghel ng Diyos at saka ng Panginoon? Pinapalayas yung mga demonyo rito, pinapalabas dito, pinapalayas, pati sa pamilya natin. Hindi natural. Gagaling yung may sakit pag nilayasan ng masamang espiritu. Sino na nagpapalayas ngayon? Hindi na kami. Mismo ang Panginoon at saka mga anghel niya. Kaya minsan huwag kayo magtatampo, ba't ganun si Pastor nagbago? Dati pinagpipray pa kami, dapat ganito, di ba? Mga kapatid, yung pagbabago, Diyos ang may utos yun. Amen po ba? Ngayon, itinaas ng Panginoon ang level ng ating pagsamba. Tinaas din ang level ng ating pananampalataya. Kung kaya't pati langit, pinakita ng Diyos sa mga tagakita. So wala tayo sa level na katulad doon dati. Baka iba sa atin yan, Pastor, pag-pray niyo po ako, huwag niyo nang abalain si Pastor. Ang gusto namin mga kapatid, ganito po maranasan nyo ang himala doon sa pagsabay sa pag-worship. Para sa susunod, ano man ang pagsubok meron kayo, karamdaman man yan o sumabay kayo sa worship, tignan nyo parati yung resulta. Amen po ba? Kailangan gano'n. Kung ano sinabi ng Panginoon, sundin natin. Huwag natin balikan yung dating pamamaraan. Nilevel up nga tayo Alam ko iba nagtataka, dati pinagpipray pa kami ni Pastor.
Pero ngayon, pinasasabay na lang kami sa worship. Okay. Kung ano sinabi niya, sundin nyo, antayin nyo yung resulta. Eh maraming nagpapasalamat, Pastor. Maraming salamat po. Tama yung sabi nyo. Pagsabay po namin sa worship, hindi oras sa iyo, nawala yung sakit ko. Amen po ba? Eh kung di gumagaling yun, tutuloy ba namin ni Pastor yun? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, huwag si Pastor at tignan nyo. Ang dakilang manggagamot ay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Ang kagandahan lang mga kapatid, si Pastor, maganda ang relasyon sa ating Panginoon. O sabihin ko sa inyo kung bakit. Dahil tinanong ko kay Lord, bakit ganun sa kalapit sa Kanya? Ito yun. Tinanong ko si Lord, ba't iba ang trato mo kay Pastor kumpara sa iba na mga lingkod ng Diyos? Ito, sabi niya, yung katangian ni Pastor na nakikita niya, yun din ang puso niya. So yung puso niya at saka puso ng Pastor natin, magkalapit. Bakit? Ang Panginoon, kahit sinong lumapit, kahit gano'ng kasamang tao yan, di ba tinatanggap niya? Pinapatawad niya, pinapagaling niya. So sa Panginoon, masama at mabuti, pag lumapit sa Kanya, tinatanggap niya, tinutulungan niya. Si Pastor, kung mapupuno, kahit yung bago ko rito, ganun din siya. May lumalapit, humingi ng tulong, miyembro o hindi miyembro, pag meron, nakita ko tinutulungan. Yung mga lingkod ng Diyos na mabibigat ang problema, hindi naman niya under. Pag nagmimisyon kami, hindi rin naman niya kilala. Pag nakita mabibigat ang problema, tinutulungan din. O tignan nyo, yung katangian niya na tumutulong sa mga lingkod ng Diyos na hindi mo na tinatanong, hindi mo na iniimbisigan kung ano, kung sino sila. Yun ang nakita ng Panginoon sa puso ng ating pastor. Ang Panginoon ba, pag kami pinapagaling, tinatanong pa yung may sakit? Sa pastor ba, pag tumutulog, tinatanong pa kung sino ba kayo? Amen po ba? Kaya ganun siyang kalapit sa Panginoon. Mapalad tayo. Bakit? Nabibiyayaan din tayo eh. Amen po ba? So talaga ngayon mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon hindi naghahanap na magaling na mangangaral na matalino. Hindi siya naghahanap ng taong napakasipag. Hindi siya naghahanap ng tao na okay, mananamba ka, pero hanggang pagsamba ka lang. Ang hinahanap ng Panginoon, yung mga tunay na mananamba na nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Doon sa mahal namin mga kapatiran, mga taga-subaybay. Dito po sa pagdalo natin paglinggo, liliwanagin ko lang. Kailangan sa simula pa lang, praise and worship, nandito na po tayo. Kung darating lang tayo na makikinig ng pangangaral, mga kapatid, wala tayong ginawa sa Panginoon noon. Hindi tayo nakapagsaba, hindi tayo nakapagpuri. Bakit? Inakinig lang tayo ng salita eh. Kapag sinabi ng kailangan mananamba, yung nag-worship, yung nagpupuri tayo. Amen po ba? Samahan namin kapatiran, mga taga-subaybay. Dapat ganun. Hindi dapat tayo nagiging kung anong oras lang gumating sa atin, parang baliwala sa atin. Iba ngayon ang usapan, mga kapatid. Kung naghahanap ng mananamba o worshiper ang ating Panginoon, sa bawat sa ating mga kapatid, at darating tayo na makikinig na lang ng pangangaral, hindi tayo nakapag-worship doon, mga kapatid. Amen po ba? Hindi tayo nakapag-exert ng effort sa pagpupuri sa Panginoon. Dumating tayo, umupo lang tayo, nakinig lang tayo. Asang lang nagawa natin pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? So mga mahal namin kapatid, kung nakikinig kayo, mahal namin mga taga-subaybay, sa susunod na linggo, kailangan
bago mag-praise and worship, nandito tayo. Kahit pamilya ko, sinabi ko, wag na wag kayo magpapahuli ngayon. Iba ngayon. Ang gusto ng Panginoon, mananamba. Kung di mo abutan ng praise and worship at uupo ka lang makikinig ng salita ng Diyos, hindi ka sumamba. Amen po ba? Minsan, naisip ko, buti pa yung iglesia eh. Pag nalit, sinasara ng pinto eh. Amen po ba? Hindi napansin yun. Dati ko naalamin eh. Ito oras. Pag ganitong oras, halimbawa, alas 8, dapat nandito na kayo. Wala pa. Sarado ang pinto. Amen po ba? So, ganun mga kapatid ang gusto ng Panginoon. Pag sinabing mananamba, nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen po ba? Maliwanag ba mga kapatid? So sa mga kaibigan natin, mga kapatiran, sabihin nyo sila. Kung di abutan nila yung praise and worship at makikinig sa salita ng Diyos, hindi sila sumamba. Tama ba? Anong ginawa natin? Ginamit ba natin yung bibig natin sa pagpupuri? Tumayo ba tayo? Kumaway? Pumalakpak ba tayo sa Panginoon? Wala eh. Kung dumating na umupo lang tayo, wala tayong nagawa sa Panginoon noon. Ito'y panahon mga kapatid na lahat tayo mag-adjust. Kahit ako, aaminin ko sa inyo kung ano mga pagkakamali ko noon. Dati, nag-worship din ako. Joyful, sumasabay ako. Solemn, ganun din. Kanya lang, iba ang hinahanap ng Panginoon. Kahit joyful, solemn, ang puso natin, isip nasa Panginoon pa rin. Hindi tayo nakatingin kung kanino. Minsan, may naranasan ako rito nakakaiba. Isipin mo, joyful yung kanta, umiiyak ako. Sabi ko, ba't ganun? Joyful, pero lumuluha ako. Sabi ko, Lord, ano itong nararamdaman ko? Nararamdaman ko yung Holy Spirit. Joyful yung kanta. Pagdating ng solemn yun, pangkaraniwan, nararamdaman ko yung Holy Spirit. Naluluha ko. O kita nyo, doon ko ngayon naalala, kahit pala joyful, kailangan isip at puso natin nakatuon sa Panginoon. Ang tingin natin dapat, nandito sa nagsosong lead. Amen po ba? Iwasan na natin yung paligon-ligon kung saan-saan, nadidistract tayo sa pag-worship. Yan ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Sabi sa kasulatan, ang Diyos ay mapanibuguhin ang ating Panginoon. Kung nag-worship tayo, patingin tayo kung saan-saan. Maninibugo siya. Nagpunta ka ba rito para magtitingin yan o dapat sumamba ka? Kaya nga tinawag ng sambahan eh. Dito tayo sasamba. Yung tunay na pagsamba. Amen po ba? So yun mga kapatid, paalala lang, magsamahan namin taga-subaybay, paglaanan nyo ng oras, panahon, sumabay kayo dun sa pag-worship para mismo kayo ma-i-reveal sa inyo ng Panginoon kung ano ang gusto sa inyo. Kayo rin, mararamdaman ninyo may malaking pagbabago. Yung sinasabi ng Panginoon na basta mag-worship kayo, mag-worship lang kayo. Sagot ko pangailangan ninyo. Karamdaman man yan, kaguluhan, kahirapan, siya bahala lahat doon. Kung may mga gawa ng kaaway na gusto manggulo sa pamilya natin, bahala din ang Panginoon doon. Basta sumambala tayo, mag-worship tayo. Subukan ninyo, ang tingnan nyo, ang antay nyo, yung magandang resulta. Katulad ng linggo, sinama ko nga sumamba yung miso, matagal hindi sumasama dahil nagkaroon ng karamdaman. Sinama ko, kinausap ko, tsaka yung dalawa ko anak ko, ito hindi na katulad ng dati ito.
Na basta sa kanta lang tayo ng kanta, pasabay-sabay. Minsan sasabay, minsan hindi. Ibig sabihin kung kailang natin magustuhan. Ngayon, ito ha, ang instruction malinaw. Ni-reveal kay Pastor tsaka sa mga taga-kita. Pag umaawit tayo, nag-worship, nakapikit, yung isip at puso nakatuon kay Lord. Gawin nyo ngayon yan. Pagkatapos, ang pangako ng Panginoon, lahat ng pangailangan natin, yung protection natin, siya lahat ang bahala. Gawin niyo yan. Sinabihan ko yung, yung mag-ina. Ito, sumamba tayo, nakita ko talaga nag-worship sila. Ako rin, ganun. Kaya ako lumalagay sa una, mga kapatid, ito ang purpose ko. Ayoko na nang nasa likod o nasa gitna. Gusto ko nga, pag nag-worship, walang distraction. Amen po ba? Kaya kung nasa likod man, nasa gitna, pag nag-worship, huwag na tumingin sa likod, pumikit na lang, ituon yung isip at puso sa Panginoon. Antayin natin kung ano i-reveal ng Panginoon. O ngayon, sumamba kami ng linggo. Kita nyo ang sabi ng Panginoon, lahat ng pangailangan, bibigay. Pag uwi namin ng hapon, nagulat yung misis ko eh. Sabi ng anak ko, Mami, may nagpadala sa'yo ng 5,000 galing pa ng Amerika. Nagulat yung misis ko. O, kita mo. Ngayon lang kayo nag-worship ng totoong worship. Kita nyo, ano sabi? Ibibigay yung pangailangan. Kita mo, dumating. Hiningi mo ba yan? Hindi. O, di sinabi ng pag tinupod niya, ibibigay yung pangangailangan. Pagdating ng Lunes, sumabay ka, umaga, mag-praise and worship tayo. Pumikit ka, tuon mo isip at puso sa Panginoon. Sumabay tayong dalawa. Sabay kaming dalawa. So doon pa lang, tuwing umaga kasi, mga kapatid, iba talaga worship sa umaga. Doon pa lang, umpisa pa lang, talagang lumuluhan ako eh. Kita nyo, nag-worship kami. Kinabukasan, may sorpresa na naman si Lord. Yung matagal na pinapangarap niya, magkaroon ng aircon. Ako naman, nung sinabi ng Panginoon, sana tayo lahat ng mga kapatiran gumawa ng dambana sa ating bahay. Ibig sabihin, gumawa tayo ng lugar na saan tayo pwede magpuri sa Panginoon. Ang naisip ko, yung isang kwarto namin. Kung may aircon, sarap sana magpuri doon. Pero so, isip ko lang naman yun. Alam nyo, nag-worship kami ng Monday, sumunod na araw, may nagbigay ng aircon. Bago, ikakabit bukas. Sabi ko sa miss ko, hiningi mo ba yan? Hindi. Kusang ibinigay. Amen po ba? Bakit ginagawa ng Panginoon yun? Inasa isip ko, gagawin namin doon kami mag-worship na pamilya doon sa pagkakabitan ng aircon na yun eh. Kaya binigay kagad ni Lord. Amen po ba? Kaya mga patunay, mga kapatid, na itong ginagawa namin na kung bago man sa paningin ng iba, sa mga lingkod ng Diyos, huwag niyong salungatin. Ang Diyos ang may utos ito na mag-worship lang kami na mag-worship. Amen po ba? Sa halip, tularan ninyo. Tignan nyo kung ano magiging magandang resulta. Sa miyembro nyo at maging sa lingkod ng Diyos. Amen po ba? So muli, paalala ko, kung sumusubaybay kayo ng worship sa umaga, ng alas 6, alas 3, yung mga sinasabi ng taga-kita, sinabi ko sa inyo, hindi sa kanila nanggagaling sa Panginoon mismo yun. Nire-reveal sa kanila ng Holy Spirit. Kung mapapasin niyo, pagkatapos ng pray, Holy Spirit, please reveal. O, nire-reveal sa kanila. Pero galing sa Diyos yung salita. Sa pastor naman natin, sa mga namin kapatiran, pag nagtuturo si pastor, sinabi, gawin to, sumunod tayo. Ang pagpapala nasa pagsunod. Ang sumpa, nakukuha natin yan sa pagsuway. Kaya sinasabi ng pati pastor, ng mga taga-kita, huwag niyong tignan yung nagsasalita ako, alam niyo ginagawa ko. Pumipikit ako, pinapakinggan ko mabuti yung salitang lumalabas sa bibig ng taga-kita. Amen po ba? Ganon din ang gawin ninyo. Kasi kung titignan niyo sila, ginagamit kayo ng Panginoon yan. Lalo kayo magtataka yung dalawa rito, yung Marjorie. Yan, napunta rito.
Kaibigan ko yung tatay niya. Sabi ko, dalhin mo sa problema yung mga anak niya, puro sakit ng ulo, ang hirap utusan. Sabi ko, gusto mong mawala problema mo, dalhin mo sa church. O, dinala lahat. O, nakita nyo, nawala problema sa mga anak. Tapos, yung pinakasakit niya ng ulo na hindi mautusan, laging nagdadabog, ha? Ayan, yung Marjorie. Nung sinabi ko sa kanya, panoorin mo, iba na yung sinasabi ng anak mo. Walang alam sa Bible, pero yung lumalabas sa bibig, nakasulat sa Bible. Pag nag-reveal ang Panginoon sa kanya, lumalabas sa bibig niya, mga nakasulat sa Bible, mga revelation ng Panginoon. Sabi ko sa ama, kaya ka napili ni Joe yan eh. Dahil sa sobrang sipag, kahit hindi mo utusan, dito pala, napakatamad pala, batugan, hindi mautusan. Hindi makapaniwala yung ama, nakakausap ko lang kanino, natatawa nga eh. Yan na nakita ni Joe, yung sipag ng anak mo. Sabi niya, dito nga, hindi ko mautusan niya, sumasagot pa nga yan eh. Kita niyo mga kapatid, anong kulang? Mga kapatid, si Marjorie, tao rin yan. Ang kailangan niya salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nagulat ako nung nire-reveal. Sabi ko, walang alam sa Bible to. Hindi yata nakapagbukas ng Bible. Pero sinasabi, nakasulat. Amen po ba? Ganyan po mga kapatid ang nangyayari. Mula ng simulan yung praise and worship. Kahit linggo, mas marami yung praise and worship. Tapos, yung mga taga-kita, sinasabi kung ano ang gusto ng Panginoon. Sa kanila, nire-reveal kung ano mensahe man ng Panginoon, kung ano gusto nating malaman, papaliwanag ng ating pastor. Kaya paglinggo, mga kapatid, ibang klase pagpapala ang natatanggap ng bawat sa amin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Pastor. Tapos na po. Sige, mga mahal namin kapatid, mga taga-subaybay, sana maunawaan ninyo, piniliwanag ko sa inyo, pahalagaan ninyo yung mga nire-reveal ng taga-kita at yung itinuturo sa atin at pinagagawa. Lahat sundin natin sapagkat sa Diyos lahat nagmumula. Pag sinuway natin, ang Diyos ang sinusuway natin, hindi sila. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Yeah, pwede na to. Lapit lang kayo. Lapit na lang tayo. Sino nag-request nito? Ano? May COVID? Si Benz po. Kay Lahans po yan. Sa kanila? Opo, mati ko daw po. May COVID? Opo, mati ko daw po. Hans po yung dito niya po. Hindi ba lang? Sige, tara. Mga kapatid. Hallelujah. Sinimulan natin ang araw sa pagsamba. Kalagitnaan ay pagsamba. Wakasan naman natin ang araw na ito sa magitan din ng pagsamba. So, let us worship God. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you. Lord, we want to thank you for the
siya. Tapos ang laman po harina, sinasaboy po dun sa lahat na may mga sakit at saka po sa may mga prayer requests. O ayan, narinig ninyo yan. 2 Kings chapter 4, yung harina. Ilang beses na yan eh. Nakita na dito ni Gingging na may si Lord, na sa gitna may dalawang anghel na may dalang mangkok. Ay sinabog yung harina. Yung harina na yun, yun ang pampalis ng salot, ng virus, no? At ng mga lason. Kaya purihin ng Panginoon. O ano pa? Yun sa akin po naman, nakabukas po yung langit. Tapos may dalawang kamay po na nakalahad na lumapit po dito kanina habang nagpe-pray po kayo. Galing ni Lord talaga. Praise God. Hallelujah. Oh. Sa akin po ang nakita ko po, yung una po ay meron po na angel na para pong inapuyan niya po yung mga prayer request tapos umangat po sa langit. Tapos naman po may, nakita ko rin po si Lord na yung mga nagpapa-pray po ay nandun po sa gitna. Tapos marami pong sibat sa labas pero naka-cover po si Lord kaya hindi po tinatabla ng mga galing po sa kalangan. Amen. Amen. Galing, galing. Yes, sa akin, Ano pa? sa akin po, yung baso po, pinuno niya po ng tubig. Ang sabi niya, ang dinig niya po, lagi daw pong fresh, lagi daw pong puno ng anointing kayo. At yung singsing po, umiikot-ikot po, lagi lang daw pong gamitin ng ring. Nakita ko naman po. Nakita ko naman po, may nakita po akong basket po. Tapos habang po kumakata po tayo, mas lalo po yung, ano po, para po siyang may lamang tubig. Tapos habang kumakata po tayo, lalo po siyang napupuno. Tapos may nakita din po ako doon po sa mga nagpa-pray po, may para po itim po na buwabalot sa kanila. Tapos buwaba po to si Jesus. May makakasama po siyang mga angel po. Tapos hinawakan niya po yung heart. Tapos bigla po nagliwanag. Tapos yung usok po na buwabalot sa kanila umalis po. O yan, yung sinasabi ko dito sa may COVID na to. Magaling na kayo. Amen! Kay Eileen,